Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 4, Quarter 1, Week 2. Para sa nilalaman, pag-unawa at pagsusuri sa pabula. Kayarian ng tekstong naratibo, pabula. Kulay alam. Kulayan ang hugis ng mga pahayag na may uugnay sa salitang alamat. Ang tauhan ay nagpapakita ng lugar at pangyayari. Ang tauhan ay ang mga gumaganap sa isang alamat. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan. Ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat. Ang simula ay ang kahihinatnan o naging solusyon sa suliranin sa alamat. Narito ang mga tamang sagot. Ang tauhan ay ang mga gumaganap sa isang alamat. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan. Ang banghay ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang alamat. Think, pair, share. Pumili ng hayop na nais mong alagaan. Humanap ng kapareha at magbahagi ng kaalaman tungkol sa napiling hayop na inyong nais. Isaalang-alang ang pagiging mabuti at aktibong tagapakinig at paggalang sa nagsasalita. Para sa gabay na tanong, may alaga ba kayong hayop sa bahay? Ano-ano ang mga katangian ng alaga ninyo sa bahay? Bakit mahalagang mahalin at alagaan ang mga hayop sa paligid? Tala salita. Piliin ang salitang nagsasaad ng tunog na nagbibigay kahulugan sa pangungusap. Una, alam kong gutom na ang pusa dahil sa sunod-sunod na pagngiyaw nito. Pangalawa, ang tik-tak ng relo ay tila nagsasabing ikaw ay parating na. Napalingon ako sa lakas ng potpot ng truck. Ang tweet-tweet ng ibon ay kay sarap sa tenga. Labis na takot ang nadama ko matapos kong marinig ang dagundong ng kulog. Narito ang mga tamang sagot. Pagngiyaw, tik-tak, potpot, tweet-tweet, at dagundong. Ating talakayin ang pag-unawa at pagsusuri sa pabula. Ano ang pabula? Ang pabula ay isang uri ng kathang-isip na kwento na karaniwang mga hayop ang pangunahing tauhan na kumikilos at nagsasalita na parang tao. Layunin ng pabula na magturo ng mabuting aral o asal sa mga mambabasa o tagapakinig. Basahin ang isang halimbawa ng pabula, ang kuneho at ang pagong. Ang mabagal na pagong at ang mayabang na kuneho. Isang araw, may isang pagong na laging pinagtatawanan ng kuneho dahil sa kanyang kabagalan. Naghamon ng karera ang pagong sa kuneho at agad itong tinanggap ng kuneho na tiwalang mananalo. Sa kalagitnaan ng karera, huminto ang kuneho upang magpahinga dahil iniisip niyang malayo pa ang pagong. Ngunit habang siya'y natutulog, patuloy na lumakad ang pagong hanggang sa makarating sa finish line. Nagising ang kuneho, ngunit huli na, natalo siya sa karera. Sagutin ang mga tanong tungkol sa binasang kwento. Sino ang mga tauhan sa pabula? Tama, ang mga tauhan ay ang pagong at ang kuneho. Ano ang naging aral ng kwento sa pagitan ng kuneho at ng pagong?
Ang tiyaga at sipag ay mas mahalaga kaysa yabang at pagmamadali. Bakit natalo ang kuneho sa kabila ng kanyang bilis? Natalo siya dahil naging kampante at natulog siya sa gitna ng karera. Paano ipinakita ng pagong ang kahalagahan ng tiyaga at sipag? Patuloy siyang lumakad kahit mabagal at hindi siya sumuko hanggang sa makarating sa finish line. Kung ikaw ang kuneho, ano ang matututunan mo sa karanasang ito? Matututo akong huwag maging mayabang at huwag baliwalain ang kalaban kahit mabagal pa sila. Kulayan ang bilog ng mga pahayag na may uugnay sa salitang pabula. Hayop, pinagmulan, ugali ng tao, mahaba, kathang-isip, at may aral. Atin na itong sagutan. Ang mga tamang sagot ay hayop, may aral, ugali ng tao, at kathang-isip. Pag-unawa at pagsusuri sa pabula. Ano ang pabula? Ang pabula ay isang uri ng kathang-isip na kwento na karaniwang mga hayop ang pangunahing tauhan na kumikilos at nagsasalita na parang tao. Layunin ng pabula na magturo ng mabuting aral o asal sa mga mambabasa o tagapakinig. Basahin ang pabulang Aso at Pusa ni Joseph Atagon. Isang araw, mayroong aso at pusa na naninirahan sa may tabing dagat ng Mali. Si aso ay matapang, malakas, masipag, at mapagmahal sa kalikasan. Gusto ni aso na palaging malinis ang kanyang bahay o maging kapaligiran man. Kapag nakakakita si aso ng mga basurang nagkakalat sa mga daanan, kinukuha niya ito at itatapon sa lalagyan ng basura. Sabi kasi ng kanyang amang nabubuhay pa, "Anak, dapat maging mabuti ka sa kalikasan dahil ang kalikasan ay nagsisilbing palamuti ng mundo." Si pusa naman ay palaging bagot, mainipin ang ulo, masungit, at hindi mawawala sa kanya ang magpaganda sa sarili. Hilig ni pusa ang magsinungaling. Lahat ng lumalabas sa kanyang bunganga ay napapaniwala niya ito. Habang naglalakad si aso para maghanap ng pagkain, nakita niya si pusa na nagkakalat ng mga basura sa kanto. Tahol ni aso, "Aw! Aw! Aw! Anong ginagawa mo? Bakit ka nagkakalat ng basura dito? Di mo ba alam na mali ang magkalat ng basura? Pwede itong magdulot ng pagbaha." Sagot ni pusa, "Meow! Meow! Meow! Ano bang paki mo? Pwede aso, hayaan mo na lang ako. Bakit ka pa nakikialam sa akin? May pagtingin ka sa akin ano? Hindi naman kita kakilala." Tinahulan ni aso si pusa, "Aw! Aw! Kung hindi mo yan titigilan ang pagkakalat ng basura, mapapaaway ka sa akin." Sagot ni pusa, "Pasensya na aso, hindi ko naman intensyon ng magkalat ng basura. Ginagawa ko lang naman ito dahil iniwan ako ng aking mahal. Ako ay labis na nasaktan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko nang magpakamatay, pero hindi ko magawa dahil aasa pa akong babalikan niya ako." Todo ang arte at pagsisinungaling ni pusa kay aso. "Sana ako ay patawarin mo." Sagot ng aso, "Sa ngayon, patatawarin muna kita. Kapag uulitin mo pa ang pagkakalat ng basura, hinding-hindi na kita papatawarin." "Oo aso, hinding-hindi ko na gagawin iyon." "Sige pusa, mauuna na ako sa'yo kasi kakain pa ako." "Sige, gwapong aso, mag-iingat ka." Habang naglalakad, sabi niya sa kanyang sarili, "Meow, meow, meow." Naisahan ko si aso para siyang tanga, mabilis agad siyang mapaniwala. Ang galing ko talaga, sa susunod, gagalingan ko pa ang pag-arte. Meow, meow.
Pagkalipas ng isang araw na ulit ni Pusa ang pagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ni Aso. Pusa, bakit ka nagkakalat ng basura sa harapan ng bahay ko? Hindi mo ba alam na palagi akong napapagod sa kalilinis at ikaw magkakalat ka lang? Sagot ni Pusa, Meow. Kung gusto mong hindi mapagod sa kalilinis mo dyan, magkalat na lang tayo ng basura. Ayoko nga Pusa, sabi ko nga sa'yo kahapon na pwede tayong maapektuhan ng pagbaha at pagbagyo. Naku Aso, nakakatakot naman yan. Duwag ka ba? Sa mga bagyo at pagbaha o natatakot ka lang na baka ka mawala tulad ng mga magulang mo? Pusa, huwag mong damayin ang mga magulang kong nasa langit na. Gusto mo ba ng away, Pusa? Tinahulan ng malakas ni Aso si Pusa. Aw! Umalis ka dito, sutil na pusa. Takbo ng takbo si Pusa, sabay nanginginig ng takot pauwi sa kanyang bahay. Habang naglalakad si Aso, iyak ng iyak siya dahil hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang mga masasakit na pinagsasabi sa kanya ni Pusa. Pagkalipas ng 2 araw. Inulit-ulit ni Pusa ang pagkakalat ng basura. Sabi niya sa kanyang isipan, Meow! Gusto ko ng makalat na kapaligiran. Gusto ng kalat doon, kalat dito, kalat nasaan man na aking makikita. Hindi alam ni Pusa na kanina pa siya pinapanood ni Aso. Sabi ni Aso, hindi ka ba nagtatanda? Paulit-ulit na kitang pinagsasabihan na masama ang magkalat ng basura. Kung gusto mo magkalat ng mga basura, doon ka tumira sa tambakan ng mga basura. Pwes, bagay doon sa'yo. Ayoko nga doon Aso, nakakadiri doon, masangsang ang amoy at mababaho. Hindi na babagay ang tulad kong magaganda doon sa tambakan ng basura. Aso, bakit biglang dumilim? Natatakot na ako Aso, o di kaya parusa na ito sa atin. Biglang dumilim ang kalangitan at may halong malakas na tunog. Hindi nila alam na may paparating na bagyo at pagbaha. Tinangay sila ng malakas na pagbaha. Humihingi ng tulong si Pusa dahil hindi siya marunong lumangoy. Sabi niya, Meow, meow. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Hindi kasi ako marunong lumangoy. Tulong, tulong. Nakita ni Aso na nalulunod na si Pusa. Agad-agad niyang iniahon si Pusa sa baha. Pusa, Pusa, gumising ka. Ayos ka lang ba? Sumagot ka naman Pusa. Pusa, gising, gising. Paglipas ng 2 minuto, nagising na si Pusa. Aso, ano bang nangyari? Bakit tayo nandito? Pusa, muntik ka nang malunod kaya niligtas kita. Maraming salamat Aso sa pagliligtas mo sa akin. Utang ko ang buhay ko sa'yo. Sana patawarin mo na ako sa lahat ng aking masasamang ginawa. Kung hindi dahil sa'yo, baka nawala na ako. Oo Pusa, pinapatawad na kita. Alam ko na may natitira ka pang mabuting kalooban sa puso. Story frame. Ibigay ang mga detalyeng hinihingi kaugnay sa binasang pabula. Tauhan? Tama. Aso, Pusa, ama ni Aso. Sino-sino ang mga tauhan sa pabula? Ilarawan ang mga tauhan sa pabula. Si Aso ay masipag, matapang, mapagmahal sa kalikasan, disiplinado, mabait at mapagpatawad. Samantalang si Pusa naman ay tamad, masungit, mapagkunwari, sinungaling, mahilig sa sarili at walang malasakit sa kapaligiran. Saan naganap ang pabula? Patunayan. Sa tabing dagat ng Mali. Patunay, binanggit sa unang bahagi ng kwento na doon nakatira si Aso at Pusa. Kailan ito naganap? Bakit mo ito nasabi? Sa panahong moderno, dahil may mga banggit tungkol sa basura, baha at bagyo na mga isyong pangkasalukuyan.
Ano ang ginagawa ni aso kapag nakakakita siya ng mga basurang nagkalat sa mga daanan? Bakit niya ito ginagawa? Pinupulot at itinatapon niya ang basura sa tamang lalagyan. Ginagawa niya ito dahil tinuruan siya ng kanyang ama na alagaan ang kalikasan. Bakit nagsinungaling si pusa kay aso? Upang hindi siya pagalitan at makalusot sa kanyang pagkakalat ng basura. Ginamit niya ang dahilan na iniwan siya ng kanyang mahal. Bakit hindi pumayag si aso sa alok ni pusa? Dahil alam niyang mali ang magkalat ng basura at maaaring magdulot ito ng baha o sakuna. Ano ang nangyari kay pusa nang bumagyo? Tinangay siya ng baha at muntik ng malunod dahil hindi siya marunong lumangoy. Kung ikaw si aso, tutulungan mo ba si pusa mula sa pagkakalunod? Bakit? Oo, dahil hindi dapat gantihan na masama ang masama. Dapat maging mabuti pa rin at tumulong sa nangangailangan. Ano ang aral na napulot sa kwento? Maging mabuti sa kapwa kahit masama ang trato nila sa atin. Mahalin at alagaan ang kalikasan. Ang pagiging sinungaling at tamad ay may masamang bunga. Bakit mahalagang mahalin natin ang ating kapaligiran? Dahil ito ay tahanan ng lahat ng nilalang at kapag ito'y nasira, lahat ay maaapektuhan tulad ng pagbaha at sakuna. Bokabularyo. Ibigay ang kasing kahulugan ng mga salita ayon sa pagkakagamit nito sa kwento. Piliin sa mga aklat ang kasing kahulugan ng mga salita. Lalagyan, palamuti, at sutil. Narito ang mga tamang sagot: sisidlan, dekorasyon, at mapang-asar. Ating talakayin ang di-verbal na hudyat. Sipat eksena. Panoorin ang video ng isang masining na pagkukwento na may pinamagatang champion sa masining na pagkukwento, si Maria Capra. Ano ang iyong naramdaman habang isinasagawa ang gawain? Tungkol saan ang iyong napanood? Madali mo bang naunawaan ang akda? Paano nakatulong ang mga kilos at pagbigkas sa iyong pag-unawa? Ating talakayin ang di-verbal na hudyat. Ang mga di-verbal na hudyat ay mga ekspresyon na hindi gumagamit ng salita para ipahayag ang mensahe. Kahulugan ng kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag. Sa konteksto ng di-verbal na hudyat ay ang paggamit ng mga kilos, galaw, ekspresyon ng mukha, tono ng boses at iba pang paraan ng komunikasyon upang maiparating ang intensyon o mensahe sa mga tagapakinig o tagapanood. Halimbawa, sa isang ritual na naglalaman ng di-verbal na hudyat, ang pagtango ng ulo o pagngiti ng mga tao ay maaaring maging bahagi ng komunikasyon. Ang paraan ng kanilang paggalaw at ekspresyon ng mukha ay maaaring magbigay ng kahulugan o impormasyon hinggil sa ritual. Kung ang ritual ay naglalaman ng mga kilos tulad ng pag-awit, pagsayaw o paggalaw ng kamay, ang kaangkupan ng mga kilos na ito sa ritual at ang kanilang estilong pagpapahayag ay dapat na nagpapakita ng kahalagahan at kahulugan ng pagdiriwang. Sa ganitong paraan, ang kaangkupan ng salita, retorika, at estilo sa pagpapahayag sa konteksto ng mga di-verbal na hudyat ay tumutukoy sa kung paano ang mga kilos at ekspresyon ay maayos na nakapagpapahayag ng mensahe o kahulugan sa isang partikular na sitwasyon o ritual. Magbigay ng mga di-verbal na hudyat at ibigay ang kahulugan ng mga ito. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Pagtuturo ng daliri sa langit,
paghingi ng basbas o tulong mula sa Diyos, pag-aalay ng pagkain o inumin sa lupa, pagpapakita ng respeto at pasasalamat sa kalikasan o mga ninuno, pagyuko o pagtaas ng kamay habang nagdarasal, pagpapakita ng paggalang at taimtim na pananalangin. Tanghal alaman, gamit ang natutuhan sa aralin tungkol sa mga di-verbal na hudyat at kaangkupan ng salita o retorika at estilo sa pagpapahayag, gawin ang mga sumusunod. Magtanghal ng masining na pagkukwento gamit ang tekstong Ang Aso at Pusa ni Joseph Aragon. Bawat mag-aaral ay bibigyan ng bahagi lamang ng pabula at hindi buong pabula ang isasalaysay. Isalaysay ang bahagi ng kwento sa inyong sariling salita o pangunawa. Narito ang rubric sa pagmamarka. Kwento ko, sumulat ng isang maikling kwento tungkol sa paboritong alagang hayop. Ibahagi sa klase ang isinulat na maikling salaysay gamit ang mga di-verbal na hudyat sa pagpapahayag at mga angkop na salita sa pagpapahayag. Alam ko na, isulat sa loob ng puso ang pinakamakabuluhang natutuhan tungkol sa araling tinalakay. Ibahagi sa klase ang naging kasagutan. Para sa inyong pagsusulit, ibigay ang kasing kahulugan ng mga nasalangguhitang salita. Gamitin sa sariling pangungusap ang nasalangguhitang salita. Unang bilang, si aso ay matapang, malakas, masipag at mapagmahal sa kalikasan. Ibigay ang kasing kahulugan at pangungusap. Narito ang mga kasagutan. Masigasig, si Ana ay masipag sa pag-aaral kaya palagi siyang may mataas na marka. Si Pusa naman ay palaging bagot, mainipin ang ulo, masungit at hindi nawawala sa kanya ang magpaganda sa sarili. Inip, bagot na bagot si Carlo habang naghihintay ng kanyang kaibigan sa terminal. Ayoko nga Pusa, sabi ko nga sa'yo kahapon na pwede tayong maapektuhan ng pagbaha at pagpagyo. Pag-apaw ng tubig, nagkaroon ng pagbaha sa kanilang lugar dahil sa walang tigil na ulan.